Magandang araw at magandang buhay. Kumusta kayo mga bata? Good morning, especially to grade 2 pupils who are listening right now. Welcome to Project TV RBI School on Air 88.5 FM Ayos. I am your teacher broadcaster, Grace M. Galo, at sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa Health Grade 2. Tungkol sa karapatan sa tamang nutrisyon o Right of the Child to Nutrition, Article 24 of the UN Rights of the Child. At syempre, para makibahagi kayo sa ating talakayan ngayong umaga, maaari kayong makinig at sumagot sa ating group chat sa ating talakayan. Kaya ihanda ang inyong sagutang papel at lapis at ang inyong sarili sa ating talakayan ngayong umaga. Mga bata, kumain na ba kayo ng inyong agahan o ng inyong merienda? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin niyo ito upang maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang tungkol sa karapatan sa tamang nutrisyon. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay sa inyo at syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga panulat o lapis. Ready na ba ang lahat? I think ready na ang lahat. Kung gayon, ituon ang inyong pansin sa pakikinig. Siguraduhin komportable kayo sa inyong kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na makagugulo sa inyong pag-aaral. Bago natin talakayin ang ating bagong aralin sa umagang ito, meron akong ibabahagi sa inyo. Alam nyo ba ang mga bata na ang kalusugan ay makakamit sa pamamagitan ng pagkain, gayunpaman karamihan sa nihandang pagkain ng mga Pilipino sa kanilang hapagkainan ay hindi sapat dahil sa kakulangan ng kaalaman sa mga relasyon ng pagkain sa ating kalusugan. Kailangang maintindihan din ninyo ang kahalagahan ng pagkakamit ng tamang nutrisyon na makakatulong upang makamit ang mabuting pangangatawan. Lahat ng mga bata ay may karapatang, isa sa karapatang nabanggit ay ang pagkakaroon ng sapat at tamang nutrisyon ayon sa Artikulo 24 ng UN Convention on the Rights of the Child. Kinikilala ng mga partido ng Estado ang karapatan ng bata sa kasiyahan ng pinakamataas na makakamit na pamantayan ng kalusugan at sa mga pasilidad para sa paggamot ng sakit at rehabilitasyon ng kalusugan na nilalaman din ang Presidential Decree 603 or 603 na mas kilala bilang 1974 Child and Youth Welfare Code na nagsasaad sa pagpapahalaga ng ating bansa sa kabataan. Sabi pa nga sa isang linya mula sa awit ng Apo Hiking Society na tumatalakay sa mga karapatan ng isang batang Pilipino. Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan.
Kaya para lalo pa ninyong maintindihan ang ating aralin sa araw na ito, gawin ninyo ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, narito ang panuto. Magtala ng mga halimbawa ng mga masustansyang pagkaing nararapat kainin ng mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para ito ay gawin. Okay. Tapos na ba kayo mga bata? Masustansya ba ang mga pagkain na inyong isinulat? Tama! Alam nyo mga bata, ang masustansyang pagkain ay nararapat kainin ng isang batang tulad nyo. Gawin naman natin ang susunod na gawain. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Narito ang panuto. Sa tulong ng magulang, lagyan ng check ang larawan ng batang nakamit ang karapatan sa tamang nutrisyon. Meron tayo dyan na 2 larawan. Okay. May ilang segundo kayo para ito ay sagutin. Ngayon, ano ang tamang sagot? Tama! Bakit kaya number 1 or yung unang larawan ang sagot? Tama! Dahil ang bata sa larawan ay nagpapakita na nakamit niya ang karapatan sa tamang nutrisyon. Siya ay masayahin at malusog ang kanyang pangangatawan. Okay, para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, narito ang panuto. Kulayan ng pula ang larawan ng pagkaing nararapat kainin. Lagyan ng X ang mga pagkain na di dapat or dapat iwasan. Okay? Meron kayong ilang minuto para ito ay inyong gawin. Okay, bibigyan ko kayo ng sapat na oras dyan para ito ay gawin dahil dadalhin pa ng inyong mga magulang yan para i-check ng inyong mga guro. Para naman sa gawain bilang 4, narito ang panuto. Iguhit sapat lang ang masayang mukha kung ang pangungusap ay tumutukoy sa paggamit ng karapatan sa tamang nutrisyon at malungkot kung hindi. Okay? Isulat ang sagot sa patlang. Para sa unang bilang, ang wastong nutrisyon ay napakahalagang elemento sa ating pang-araw-araw na gawain. Ano ang tamang sagot? Isulat sa patlang. Number 2, sa masustansyang pagkain nanggagaling ang wastong nutrisyon. Number 3, sa mga organikong prutas at gulay lamang makakakuha ng wastong nutrisyon. Number 4, ang susi ng pagtalino ay ang pagkakaroon ng wastong nutrisyon.
Panglima, nakatutulong ang pagkain ng sitsirya upang maging malusog ang ating katawan. Okay, isulat ang tamang sagot. Okay, tapos na kayo. Kung tapos na kayo, yan ay aking iwawasto sa pagbabalik ng mga learning activity sheet. Ngayon, para sa susunod na gawain, narito ang panuto. Lagyan ng check ang wastong pahayag na nagpapakita ng paggalang sa karapatan sa tamang nutrisyon at X kung hindi. Para sa unang bilang, pag-iwas sa mga pagkaing nagtataglay ng artipisyal na sangkap. Ito ba ay check or X? Sulat ang tamang sagot. Ikalawang bilang, mga mayayaman lang ang may karapatan na makakuha ng sapat na nutrisyon mula sa pamahalaan. Ikatlo, sumunod sa panuntunan sa tamang pagpili ng pagkain upang makaiwas sa sakit at impeksyon. Ikaapat, respetuhin ang kagustuhan ng kamag-aral na tanging masustansyang pagkain lamang ang kainin sa oras ng recess. Panglima, kumbinsihin ang inyong kamag-aral na saluhan ka sa pagkain ng cotton candy. Okay, sagutin ng tama. Naiintindihan ba ninyo mga bata ang ating aralin sa araw na ito? Tama, ito ay tungkol sa karapatan sa tamang nutrisyon. Ito ay itinatadhana ng batas hindi lamang ng Pilipinas kundi maging batas mula sa nagkakaisang bansa o United Nations. Anumang paglabag ukol dito ay mayroong kaukulang kaparusahan. Isa sa karapatang nabanggit ay ang pagkakaroon ng sapat at tamang nutrisyon, na kayong mga bata ay may karapatan sa tamang nutrisyon. Tandaan, UN Convention on the Rights of the Child. Ang lahat ng bata ay may karapatan sa kalusugan at magkaroon ng sapat na kalinga mula sa pamahalaan sa aspeto ng kalusugan. United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC, Artikulo 24, may karapatan ang mga bata sa pinakamahusay na kalidad ng serbisyong pangkalusugan at sa malinis na tubig, masustansyang pagkain, at malinis na kapaligiran upang manatiling malusog ang mga bata. Presidential Decree 603, Child Welfare Act, ay mas kilala sa tawag na Child and Youth Welfare Code ng Pilipinas, ay isang batas na nagsasaad sa pagpapahalaga ng ating bansa sa kabataan. PD 603, Artikulo 3, Section 4, ang bawat bata ay may karapatang magkaroon ng sapat na pagkain, damit, tirahan, serbisyong medikal at magkaroon ng lahat ng pangunahing pangangailangan upang mabuhay ng marangal. Okay, tandaan ninyo yan mga bata.
Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Health Grade 2. Maraming salamat sa pagsama sa ating talakayan. Sa ating mga listeners, abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa Health Grade 2. That's all for today. This is your teacher broadcaster, Ma'am Grace, na nagsasabing mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. See you next time. Paalam!